Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aming vlog kung saan ating tutuklasin ang iba't ibang uri ng teksto na ginagamit natin pang araw-araw. Sa video na ito, magkakaroon tayo ng isang masayang paglalakbay sa mundo ng wika. Ating susuriin ang anim na pangunahing uri ng teksto: argumentatibo, informatibo, descriptive, persuasive, narrative, at procedural. Ang argumentative na teksto ay naglalayong magisingin ang mamabasa sa isang partikular na pananaw o argumento. Tingnan niyo guys, maraming namamatay dahil sa cellphone. Kaya nga marami nang naaat. Oo nga dyan, kakaroon ng project. Minsan naabahan ng talipan. Pero maganda naman yung cellphone sa atin bilang estudyante, di ba? Marami ang... Oo nga malaking bagay na itutulong ng cellphone sa atin. Lalo na sa pagkuha ng mga informasyon sa Google. Kaya dapat tayo may limitasyon sa paggamit sa cellphone para hindi tayo matulad sa kanila. Sunod naman ay informative na teksto. Ang informative na teksto ay naglalayong magbigay ng impormasyon o kaalaman sa mamabasa. Halimbawa, kung nais natin mabigyan ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, maaari tayong magsulat ng isang informative na teksto na naglalahad ng mahalagang pangyayari at mga tauhan sa mga kasaysayan ng ating bansa. Ang Pilipinas ay isang archipelago na binubuo ng 7,000 island. Ang bansa ay mayaman sa kultura, kasaysayan, at kilala rin sa magagandang tanawin at sa mga mababait na mga Pilipino. Ang prosedural ng teksto ay nagbibigay ng hakbang o tagubilin sa paggawa ng isang bagay. Sa madaling salita, ang procedural na teksto ay nagbibigay ng impormasyon kung paano gawin ng isang bagay o isang proseso. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala ay si Joren C. Medalia. Ako po ay gagawa ng chicken adobo at ito po ang mga proseso na ating gagawin kung paano magluto ng adobo. So, ito nga pala yung mga ingredients natin gagamitin sa pagluto ng ating adobo. Adobong manok po ito. So, first we have sibuyas, lasuna, mantika, at saka soy, tsaka yung toyo, at ito pa din yung paminta. At lastly, yung chicken na ating gagamitin. First, lagyan muna natin ng mantika para lutuin ang manok. At maggisa muna tayo ng bawang. So, ayan. Pag naging golden brown na po yung bawang, pwede na po natin maglagay ng kamatis, sibuyas pala. Tsaka, pagkatapos, ay lalagyan po natin ng chicken, yung manok. So, ayan po. At mix lang po natin hanggang maluto. Pagkatapos naman yan, ay lalagyan po natin yan ng toyo mamaya. So, ayan po, lalagyan po natin ng toyo, tsaka yung soy, para malasahan po natin ang adobo ng Pinas. Charot! Ayan po, mix lang po natin hanggang ito ay maluto.
So, ayan na nga, malapit na po itong maluto. Hintay lang po natin ng konting minuto. So, ayan na po, kumukulo na po siya. Lagyan po natin ng paminta para sumarap pa lalo ang ating adobo at magic sarap. So, ilang minuto na lang po yan ay maluluto na po. At yan, mix lang po natin. Napakabago, ang bango naman. So, ayan na nga. Luto na pong ating adobo. So, hahainin po natin yan. So, ito na po yun. Luto na po siya. So, yan po. Masarap na po yan. Medyo, ano na po yung texture niya. Pwede na po. So, ayan na nga. Voila! Ang sarap! Yan ang aming special adobo for today's video. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay aking mabahagi ang tungkol sa narrative na teksto. Ang narrative na teksto ay nagkukwento ng isang pangyayari o karanasan. Halimbawa, kung nais nating magkwento ng isang pakikipagsapalaran, maaari tayong magsulat ng isang narrative na teksto na naglalarawan ng mga pangyayari, mga tauhan at mga emosyon ng mga tauhan. Narito ang isang halimbawa ng isang narrative na teksto. Isang araw, naglalakbay ako sa isang kagubatan. Habang naglalakad ako, nakita ko ang isang malaking puno na may kakaibang hugis. Nainggit ako sa ganda ng puno at nais kong malaman kung ano ang lihim nito. So yun ang isang halimbawa ng narrative. Ako po ay nagkwento. Sunod ay persuasive na teksto. Ang persuasive na teksto ay naglalayong hikayatin ang mamabasa na maniwala sa isang particular na pranaw o ideya. Halimbawa, kung nais nating hikayatin ang mga tao na bumili ng isang produkto, maaari tayo magsulat ng isang persuasive na teksto na nagpapakita ng mga benepisyo ng produkto at kung bakit ang pinakamahusay na pagpipilian. Natatakot ka bang lumabas dahil ayaw mong mangitim? Pwes, gamitin mo ang aming sunscreen. Ito ay nagpoprotekta ng iyong balat laban sa UV radiation. Paano ba ito gamitin? Una, kumuha ng patak at ipahin sa buong katawan. At voila! Meron ka ng proteksyon at maputi pa. Narito ang isang halimbawa ng isang persuasive na teksto. Ito ang aming bagong produkto. Ito ang sunscreen. Ay pinakamahusay na solusyon sa inyong mga problema. Ito ay epektibo, ligtas, at abot kaya. Subukan mo na ngayon. Ang descriptive ng teksto ay naglalayon ng larawan o magbibigay ng detalyadong paglalarawan ng isang tao, lugar, bagay o pangyayari. Halimbawa, kung nais nating inarawan ang kagandahan ng isang talon, maaari tayong magsulat ng isang descriptive na teksto na naglalarawan ng mga kulay, tunog, at anyo ng talon. So,
So, narito ang isang halimbawa ng isang descriptive na teksto. Ang talon ay parang isang puting seda na bumabagsak mula sa mataas na bangin. Ang tubig ay kumikislap sa araw. At ang tunog ng pagbagsak nito ay parang isang malakas na musika. Yun ang isang halimbawa. At yun nga po pala ang 6 na pangunahing uri ng teksto. At sana ay mas naunawaan ninyo ang bawat teksto sa pamamagitan ng mga halimbawa na aming ibinigay. Tandaan na ang bawat uri ng teksto ay may sariling layunin at paraan ng pagpapahayag. Kaya susunod na magbabasa o magsusulat kayo, tandaan ang mga uri ng teksto at ang kanilang mga katangian. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming vlog para sa mas marami pang makakainggan yung mga kwento at impormasyon. Même dans un sommeil éternel.